Matapos ang sunod-sunod na handaan at samot-saring luto ng karneng ating nasubukan nitong holiday season, may mga kababayan naman tayong hinahanap-hanap ang iba't ibang lutong gulay. Alamin natin ang presyo ng gulay sa mga pamilihan sa Metro Manila sa ulat ni Ara Perez. Sa mga kababayan nating ang New Year's resolutions ay ang magpapayat at ang magkaroon ng healthy lifestyle, unang-una sa kanilang listahan ang pagkain ng gulay. Ngunit sa pagtatapos ng holiday season, aminado ang ilang tindero-tindera sa ilang pangunahing pamilihan dito sa Metro Manila na may taas presyo sa ilang gulay. Sa Nepa Q Mart, partikular na tumaas ang presyo ng labanos mula 40 pesos patungong 60 pesos at lettuce mula 120 pesos patungong 150 pesos. Taas presyo rin ng ilang gulay sa Kamuning Market tulad ng sibuyas na nasa 70 pesos na ngayon mula sa dating 60 pesos. Bawang na nasa 120 pesos mula sa 100 pesos. Talong na nasa 100 pesos mula 80 pesos at pechay Tagalog na nasa 150 pesos mula sa 60 pesos. Ayon sa mga tindero-tindera, apektado pa rin sila sa bagal ng pagdating ng supply bunsod ng mga nagdaang kalamidad noong 2015. Yung huling lando pa, kasama pa rin. Kasama pa yung lando. So November pa tayo Kakapablema sa gulay, sa supply ng gulay. Kamusta naman sa mga mamimili? Okay lang din sila. Nagsasabi sila na, ay, ang mahal naman. Ay, wala tayong magagawa kasi mahal ang puhunan namin. Wala kayong magagawa. Pero bumibili pa rin sila. Sa kabila nito, siniguro ng mga tindero-tindera na halos pareho pa rin naman ang presyo ng gulay ngayong pagpasok ng Enero kung pagbabasehan ng presyo nitong nakalipas na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Mas mahal pa nga raw ang presyo ng gulay noong holiday season, bagaman sa panahong ito mas tinangkilik ng consumers ang naturang produkto. Pag walang deliver, mataas. Pero pag maraming dating, mura. Bumaba. Bakit, ma'am? Siguro ngayon nga, tapos na ang Pasko. Kaya lang, bumaba nga, wala namang bumibili. Kaya siguro, nag-imbak sila. Kaya siguro meron pa, kaya wala nga nang bumibili. Ngayong unang linggo ng Enero, inaasahan namang mapapako sa presyong 90 pesos ang kamatis, 40 pesos ang sayote at carrots, 70 pesos ang patatas, 100 pesos ang repolyo at 60 pesos ang kalamansi. Para naman sa mga mamimili, tumaas man o bumaba ang presyo ng gulay, paniguradong tatangkilikin pa rin nila ito alang-alang sa kanilang kalusugan. Of course, we have to eat. So gulay po talaga yung gusto natin ihanda ngayong after the holiday? Gulay tsaka isda. Nakakasawa po sa sa nagdaang Christmas season. Kaya para para healthy naman din po ito. Kinakailangang balance diet din. Hindi naman pwede na laging karne o ano. Kaya kahit malang gulay, napipilitan akong bumili ng gulay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.